Yung lahat mga kababayan daw na mga reclamation projects sa Manila Bay was approved during the previous administrations. At napakarami niya. Ngayon, pinasuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung balita ngayon mga kababayan sa Manila Times. Basahin ko po sa inyo yung balita sa Manila Times. All 22 suspended Manila Bay reclamation projects were approved during Duterte administration. But before ko po mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo itong ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang reclamation. At yung masaklap mga kababayan, yung mga companies dito, mga Chinese, pati yung contractor po, Chinese po, nagpiesta yung mga Chinese during the past administration. Kaya siguro pinatawag mga kababayan na si Mao Diggs ni Xi Jinping. Kasi ang dami pong nagkikinabang na mga mamamayang Chino sa mga polisiya, mga kababayan ni Mao Diggs ang nagkinabang po, mga Chinese. Naperwisyo po yung Manila Bay, pati yung dagat, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nawala na niya yung dagat sa Ruas Boulevard. Wala na pong matanaw na dagat sa Ruas Boulevard. Di po, yung tanawin sa Ruas Boulevard, hindi na po dagat, lahat na po construction site. You see? Pag natuloy po ito mga kababayan, lahat na lang mga buildings. At ang sabi, ito mga buildings po, pamamahayan ng mga casino. What? Sugalan po mga kababayan. Ito po ang sabi rito sa Manila Bulletin. National News, Manila Bulletin po ito. Sabi rito, all 22 suspended Manila Bay reclamation projects were okayed during Duterte administration. Sabi po ng Duterte administration, sabi ng DNR. Alams na this, mga kababayan. So sabi po ni DNR Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga that upon clarification with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who said on Wednesday that one project was allowed to push through, all current projects at Manila Bay are under review. Sabi niya, the declaration is really that all of these projects are suspended at this point. So, all are under review. We have to take our time. Really beginning with those that are ongoing because they are in fact already impacting the areas. Masama yung epekto po sa ating paligid. Lumala po yung mga pagbabaha, mga kababayan sa Metro Manila and neighboring provinces. So, dito na natin masasabi kung madidetermine mga kababayan kung ang ginawa ba nila totoong serbisyo para sa mamamayang Filipino o perwisyo sa ating bansa. O di ba? Ano tingin ninyo? Serbisyo, perwisyo? So sabi po mga kababayan dito, as soon as the President speaks, I think that will be in effect. She added when asked if the order is in effect since there were still reclamation projects in the Bay. May mga nagtatrabaho pa mga kababayan. Pati yung mga workers po
na nagtatrabaho. Kasi mga contractor po, mga Chinese contractors, pati nga yung nagtayo ng military base ng China, doon sa West Philippine Sea, iyon mismo ang isa sa mga contractors na nagtatrabaho sa reclamation dyan po sa Manila Bay. Kaya talagang kasuklam-suklam, mga kababayan, yung mga ginagawa nila. So sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, kasi siyempre makukulit yung mga taga-media sa mainstream. But also upon prodding, Loizaga revealed that these projects were approved during the Duterte administration. Sino pa man anya, Mr. Maravillas? Inabutan na lang anya yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. 1 year pa man lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At nalulungkot siya, mga kababayan, na nawala na sa ating paningin yung karagatan ng Manila Bay. Sabi niya, the sea is gone. Wala na anyang makitang karagatan. Pati yung famous sunset sa Manila Bay, masisira na, mga kababayan. Kasi hindi makita na yung sunset. Makikita mo dyan yung sugalan. What? Di ba? Kasi nga po, casino. So sabi rito, lahat po ito, all of this, had been previously approved under PRA or Philippine Reclamation Authority in the previous administration, paghahayag, mga kababayan, ni Loizaga. Asked if she was referring to former President Rodrigo Duterte, the official answered yes. Ay, hindi po ako nagsabi nito, ha? Si Loizaga po ang nagsabi mismo, kinonfirm niya, na lahat ng 22 reclamation projects, napakarami po, 22 reclamation projects dyan sa Manila Bay, lahat approved during the previous administration of Maudigs. The Department of Environment and Natural Resources is currently in the process of assembling a team of scientists and experts for a cumulative assessment of the environment impact of the reclamation activities at Manila Bay in view of the flooding that happened in Bulacan in Pampanga recently. Kaya po, yung mga nagsasabing nagserbisyo, mag-isip kayo kung totoong serbisyo yung ginawa, mga kababayan. Kasi lumalabas ngayon, pinirwisyo po. Yung Manila Bay mismo, pinirwisyo. Okay na sana yung Dolomite, yung paglilinis. Kasi yung mga previous administrations before Digong man po, pinabayaan yung Manila Bay, naging basurahan po. Naging napakalawak na basurahan yung Manila Bay. So, mali man yon. Ngayon, nilinis ng Duterte administration. Ginawang Dolomite Beach. Di, syempre, yung iba galit, pero marami yung natuwa. Kasi nilinis yung Manila Bay. Yung pala kasi i-approve yung reclamation. What? Doon sa dulo, i-reclaim pala ng mga Chinese. What? Mga Chinese businessmen po dito. Kailangan ko pa bang i-memorize yan? Ay, i-memorize. Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo kung sino yung mga nasa likod? May mga politikong Chinese. Saka yung contractor Chinese. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo po sa pagpipili ng mga leaders natin by 2025 at lalo na po sa 2028 presidential elections. Baka imbis na serbisyo ang makuha nating mga Filipino, perwisyo sa ating bansa. Dapat po, totoong maka-Filipino, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kasi madaling magsabing maka-Filipino, pero yung gawain, maka-Chinese. O, di ba? Ingat po tayo, mga kababayan.
So, yun ang sabi rito ng secretary ng DENR. Approve niya ito lahat, previous administration. The Department of Environment and Natural Resources is currently in the process of assembling a team of scientists and experts for a cumulative assessment of the environmental impact of the reclamation activities at Manila Bay in view of the flooding that happened in Bulacan and Pampanga recently. Loizaga said the contractors for the 22 projects will be made aware of the compliance review, with some of them already written to by the agency. So regardless anya of whether suspended sila or hindi, gagawin namin ang review for compliance. They are suspended or not, dapat anya kailangan nila na magsailalim sa compliance review. Bahala na po kayo. Basta yan po yung balita. Dito po sa ating programa, what you see is what you get. You decide. Kayo magdesisyon kung na yung gagawin natin. Di ba? Para sa future ng mga mamamayang Filipino. Ang bagong Pilipinas. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan ng goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.